Magandang araw po sa ating mga kaperlas, sa ating mga kababayan at sa ating mga mahal na OFW sa buong mundo. Sana po ay nasa mabuting kalagayan tayong lahat at palagi po tayong mag-iingat kasi yun lang po yung katawan natin, yung puhunan natin. Ang na-remember ko lang nung namumuno pa si Tatay Digong sa ating bansa is yung pagmamahal niya sa ating bayan at lalong-lalo na sa ating mga OFW. Grabe yung concern niya sa atin. Kaya yan yung dahilan kung bakit galit na galit dyan siya sa droga. Kasi yun nga, yung mga kababayan natin pumupunta sa ibang bansa, nakipagsapalaran para maitaguyod yung pamilya na ng bawat yung pamilya nila. Pagkatapos itong droga naman sumisira sa kinabukasan ng kanilang anak. So pag-uwi ng mother or father sa bansa, doon nasira na yung utak ng anak nila at nasisira yung pamilya nila. Kaya yun yung ayaw na ayaw ni Tatay Digong. Ayaw na ayaw niya na masisira ang buhay ng bawat Pilipino. Kasi yung gusto niya sana na kung maaari sana hindi na tayo makapunta sa ibang bansa, kung kaya lang sana ng Pilipinas, kung makita lang sana doon na tayo makapagtrabaho at para makasurvive tayo, tugunan natin yung pangangailangan ng ating pamilya. Hindi eh. Kaya yun yung pinakamahirap na situation. Kaya hindi natin talaga maiwasan na maawa sa kalagayan ni Tatay Digong. But yun nga, there is always a talaga yan, reason why it happens. Kaya sabi ni Paul, in everything give thanks, for this is the will of God in our lives. So kahit nasaan ka man ngayon, continue to be strong. At yun yung pinaka-advantage din sa atin sa Pilipinas, kasi we are a Christian country and we believe na there is God who is with us. Ang kailangan lang talaga natin is yung totoong paniniwala sa Kanya. Manalig tayo in all our ways, i-acknowledge natin. Alam ko na marami pa rin mga kababayan natin ngayon nasa ibang bansa na naghihirap or meron silang amo na hindi madaling pakisamahan, at meron ding iba na gusto nilang kunin yung mga pamilya nila para magkasama din sila sa ibang bansa. Pero yun nga, napakahirap niyan. But I know there is always time for everything na mangyari din yan. Kailangan lang talaga natin is yung prayer, paniniwala sa ating buhay na Panginoon. Alam ko na mahal niya yung mga tao, lalong-lalo yung mga anak na naniniwala sa Kanya. Kasi yung Panginoon natin ay tapat hanggang kailan pa man siya hindi magbabago para sa atin yung kabutihan niya. And let us continue also to pray sa kay Tatay Digong. Sana patuloy na yung makauwi na siya sa ating bansa, at pray din natin yung Pilipinas na sana yung mga bagong napili ngayon na umupo na ngayon officially ay they will do their best na maitama yung mga kamalian. And let us pray also sa ating mga kababayan na God will provide sa atin, na bigyan tayo ng lakas saan man kayo, mga mahal nating FW, trabaho. I hope and pray na God will be with you always. Pray sa mga OFW nating may sakit. We pray na pagaling kayo ng Panginoon in His name. And yun nga pala, yun yung dapat ipag-pray. Palagi natin pray sa atin. Isama-sama po natin yung pag-pray palagi sa bawat isa. So if you know this song, you can sing with me. Ito ay song about God is, talagang tapat siya kailan pa man. Hindi siya nagbabago at andyan siya palagi sa buhay natin. Pag-pray din natin si VP Sara sa sitwasyon, sana maging na yung mga umatake sa kanya. Okay, let's sing this one. Sa Panginoong Jesus
may naroon siya't tumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Kung ika'y nang lalamig, wala kang malapitan, at para ba ang daigdig na sa'yo'y pinapasan? Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di naiiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di naiiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Let's pray for a short prayer. Panginoon, maraming salamat po sa inyong kabutihan. We pray that you may continue to guide us and lead us, O God. We pray for our brothers and sisters who are working abroad, O God, in their wherever place they are right now. I pray that you may continue to bless them, guide them, and lead them, Lord. Whatever they do, whatever their plans for their lives, kung ano mo yung desire nila, let your will be done in their lives, O God. Continue to bless them and their family in the Philippines. I pray, O God, that let your mighty hands would touch them. Let your Holy Spirit would continue to be with them, O God. And we ask your double protection, guidance, O God, the strength, the courage at sa mga kapatiran namin who feel distressed right now, struggles. Lord, I pray that you may continue to heal them, O God, sa may mga sakit, O God. Lord, I pray ikaw ang magbigay sa kanila ng complete healing, Lord. We entrust to you. And we pray also for Tatay Digong and Sara Duterte, and even for the current situation right now, Lord. Give them strength. And also for Tatay Digong, for his health, O God. Give him strength na hope he can go home in the Philippines, na meron siyang healthy body, and he can stay together with his family. Give him joy, Lord, that na deserve niya, Panginoon. And also for Sara Duterte, give her strength, Lord, as she face any testing and trials in her life, and continue to lead him, Lord, as our leader, as our vice president, and maybe soon will be our president, of God. We trust it. Sa mga kababayan namin, Lord, who are in the Philippines, we're praying for them that you may continue to show to them, Lord, your mercy. And for those kababayan namin who are looking for jobs, looking for gusto nilang maya sa buhay, Lord, I pray na ikaw yung magbigay sa kanilang wisdom. Continue to strengthen them, Lord, the relationship with you. Help them, Lord, to trust you more and believe you more, to increase their faith and their relationship with you. This we ask in the name of Jesus Christ. Amen and amen. Maraming salamat po sa ating mga kapirlas, sa ating mga kababayan, sa ating mahal na FW, at sa ating mga kababayan sa buong mundo, saan man dako tayo sa buong mundo. Magkikiisa po tayo para sa Panginoon, para sa ating bayan at sa mamamayang Pilipino. God bless everyone.